Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Magandang umaga mga kabarangay. Nakikinig po kayo ngayon kay... Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nakikinig po ngayon kay si Mama Ganda. Nakikinig po kayo ngayon kay Mama Ganda sa programang Radyo Nobela. Live dito sa Barangay LS 91.1 Forever. Hindi na bago sa atin ang pagiging mapusok ng mga kabataan. Maraming kabataan ang pipiliing subukan ng isang bagay na dapat ay ginagawa lamang ng mga nasa tamang edad. Nasubukan mo bang maging mapusok nung kabataan mo? O kung kabataan ka man, sa tingin mo ba mapusok ka? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na kwento dito sa programang Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1. Ang kwento ng ating kabarangay na si Nene. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, natuwa ako habang hawak ang 3 pregnancy tests na nabili ko. Lahat yon ay positive. Isa na akong ina. Ang dami ko nang naisip na pangalan ng magiging anak ko. Iniisip ko, pangalanan ng Henry. Giselle, o kaya isunod, sa pangalan ng tatay ko, ang aking magiging anak. Ang dami ko nang naisip na plano para sa amin ni Toby, ang aking karelasyon. Sinadya ko ang pagbubuntis na yon. Naisip ko, di na ako iiwan ni Toby dahil magkakaanak na kami. Kahit sabihin pa na bata pa kami. 14 ako dati. Di na niya ako iiwan dahil magkakaanak na kami. Yun lang, Mama Ganda. Yun po ang umiikot sa aking isipan. Ako nga pala si Nene. Proud akong nagpabuntis kahit di pa tama ang oras. Sinadya kong magpabuntis mula nung nagsimulang nanlamig at naumay si Toby sa relasyon namin. Sinadya kong mabuntis dahil ito ang naisip kong paraan para magkaroon kaming dalawa ng forever. Ako po si Nene. At ito ang aking kwento. Hay nako, ito na naman tayo eh. Paulit-ulit tayo sa away na to. Magiging paulit-ulit talaga kasi di ka natututo. Ikaw kaya yung di natututo? Di ba sinabi ko naman sa'yo na walang masama kung makipag-usap ako sa ibang mga babae? Kaibigan ko lang yung mga yun. Kaibigan? Pero madalas mong pinupusuan yung mga pa-sexy nilang picture sa Facebook? Samantalang ako, ni minsan di mo nilike yung status ko. Ang babaw mo masyado. Nagkataon lang na nakita ko, nagandahan ako kaya nilike ko. Hindi mo nilike. Pinusuan mo. Magkaiba yon. Uy, baliw ka ba? Ang dami mong issue sa buhay. Bahala ka nga dyan. Tapos ngayon aalis ka? Di ka man lang magsasorry sa akin dahil sinaktan mo ko? Bakit ako magsasorry? Eh ikaw to masyadong selosa. Lahat na lang pinagsisilosan mo. Pati pinsan ko pinagsisilosan mo eh. Eh bakit kasi kayo magkaakbay sa picture tapos may panguso-nguso pa kayo na akala mo naghahalikan kayo? Sinong di magsiselos doon? Walang magsiselos doon kasi magpinsan kami. Gamitin mo nga minsan yung utak mo.
Puro pagpapakyut kasi sa Facebook ang inaatupag mo eh. Gamitin mo rin ang utak mo para maisip mo na nakakasakit na yung ginagawa mong pagpupuso ng mga picture ng mga babae sa Facebook. O sige, ganito na lang. Gagamitin ko ang utak ko para hiwalayan ka. Kasi yun ang tama. Kasi nababaliw ka na. Masyado kang praning. Nakakasakal ka na. Ah, talaga? Ako pang hinahamon mo ng hiwalayan? Sige, break na tayo. Wala akong pake. Hindi kita kailangan. At tingin mo kailangan ko ng katulad mo sa buhay ko? Di ko kailangan masakal at ma-stress sa sobrang pagdududa mo. Puro ka tamang hinala eh, no? Bahala ka dyan. Di ko rin kailangan ng katulad mong masyadong insensitive at walang pakialam sa nararamdaman ko. Umalis ka na! Talaga, aalis ako. Uy, Oh. teka sandali. Aalis ka talaga. Huwag mo akong iwan. Akala ko ba break na tayo? Dati, mahal mo ako. Dati sinasabi mo, di mo ako kaya mawala sa'yo. Sabi mo nga dati, pag hiniwalayan kita, magpapakamatay ka eh. Tapos ngayon nagbago ka na. Eh kasi naman masyado nang nakakasawa ang ugali mo eh. Lagi ka na lang naghihinala. Lahat na lang pinag-iisipan mo ng masama. Lahat na lang issue para sa'yo. Para kang bata eh. Eh, bata pa naman talaga ako ah. Eh di wag ka na munang makipagrelasyon. Doon na lang ako sa mga mature mag-isip. Di katulad mong parang baby pa rin ang utak. Huwag mo akong iwan, please. Please, sorry na. Di na, tama na to. Ayoko na. Lagi na lang ako mali. Kaya nga ako nagsasorry ngayon kasi alam ko, ako yung mali ngayon. Ikaw nga tong lagi nagkakamali sa atin eh. Ngayon ka lang talaga magsusorry. Sorry na rin sa lahat ng nagawa ko dati. Kung lagi ako nagdududa, sorry. Kung nakakasakal ako, sorry. Sorry din pero talagang ayoko na. Salamat na lang sa lahat. Please, Toby. Huwag mo akong iwan. Di ko kayang wala ka. Di ako mabubuhay kapag nawala ka sa akin. Mag-move on ka na lang sa akin. Di natin deserve ang isa't isa. Please naman, Toby. Nagmamakaawa ako. Huwag mo tong gawin sa akin. Isipin mo na lang yung mga pagsubok na pinagdaanan natin for 6 months na magkarelasyon tayo. Marami na tayong nalaban ng pagsubok. Nakakasawa na talaga eh. Hindi mo na ba ako mahal? Oo, mahal pa rin kita. Di naman basta-basta mawawala yun eh. Pero nakakasawa ka na kasi. Alam ko. Kaya nga bigyan mo lang ako ng chance. Promise, magbabago na ako. Lagi mo na lang sinasabi yan. Pero sa susunod, ganun na naman. Hindi na, promise. Ito na yung huli. Bala ka, puro ka ganyan. Hindi naman kami ganito nung una. Sweet at sobrang mapagmahal sa akin dati si Toby. Ako yung ginawa niyang mundo. Sinunod nito lahat ng gusto ko. Ramdam ko dati na sobrang mahal nga niya ako. Pero nung tumagal, nagbago na ito. Nanlamig na ito, Mama Ganda. 3 buwan lang siguro. Naging mabait sa akin after 3 months. Nagbago na siya. Di na masyadong nagte-text at nagpaparamdam noon. Nagmamakaawa ako sa oras niya. Nagbigay lang ito ng oras at atensyon dahil napilitan. Nung magkasama naman kami, nakatutok lang sa kanyang cellphone sa lahat ng oras. Ito ang naging dahilan ko kung bakit ako napapraning. Kung bakit ako naging selosa at naging tamang hinala. Kasi naging inconsistent siya sa akin, Mama Ganda. Kaya iniisip ko na baka meron na siyang ibang gusto. Naisip ko na baka hindi na niya ako mahal. Ang dami naming napag-awayan dati. Mula sa mga nakausap niyang babae hanggang sa oras ng online games niya. Mas naging madalas ang pag-aaway namin kesa sa paglalambingan. Tutok na tutok ka dyan sa cellphone mo, Bea.
May tinitingnan lang ako. Wala lang to. Ah, ganun ba? Be, timpla mo naman ako ng juice. Samahan mo ko. Ikaw na lang, may tinitingnan nga ako eh. Eh, nagfe-Facebook ka lang naman dyan ah. Patingin nga, ano Oh. bang... Ha? Bakit nag-check ka ng Facebook ng babae? Tsaka sino yan? Akin na nga yung cellphone ko. Wala lang to. Diyan! Diyan ka magaling. Puro magaganda at sexing babae ang tinitingnan mo sa Facebook. Kaya kita binlock eh, kasi nakakairita na yung mga nakikita kong fina-follow mong babae. Pati ba naman to pagseselosan mo? Paanong di ko pagseselosan? Eh halos dumikit na yung mata mo sa cellphone mo sa kakatingin sa boobs at pusod ng babaeng yan. Uy, walang masama sa pagtingin-tingin. Masama ang tumingin kapag kasama mo ang girlfriend mo, tapos sa ibang babae ka pa nakatutok. Alam mo ang kulit mo talaga. Sinabi ko na nga sa'yo wala kang dapat pagselosan dito. At bakit hindi? Tingnan mo ang ganda-ganda niya oh. Kaya ako nagsiselos. Online gamer tong babaeng to. Marami siyang followers sa Facebook. Fan lang ako. As if naman papatulan ako nito. Pero pag may chance na patulan ka niya, papayag ka. Ewan ko sa'yo. Ang labo ng mga tanong mo. Malabo ba? O malinaw na oo ang sagot mo sa tanong ko? Mag-aaway na naman ba tayo? Ewan ko sa'yo. Ikaw nagsimula eh. Ikaw yung nag-request sa akin na pumunta ako rito tapos aawayin mo lang pala ako. Sana pala hindi na lang ako pumunta dito. Sige, ganyan ka naman palagi eh. Ayaw mong pag-usapan ng problema natin. Ikaw lang naman ang gumagawa ng problema natin eh. Ang ayos-ayos ko sa'yo tapos magkakasaltik ka. Tapos aawayin mo na lang ako bigla. Inaaway kita kasi di ka naman ganyan dati. Nagbago ka na. Kala mo ba di ko napapansin ang pagbabago mo? Dati malambing ka. Ikaw pa nga tong clingy. Eh di ba ayaw mo ng clingy ako? Ang labo mo naman eh. Nung clingy ako sa'yo naiinis ka. Kasi sabi mo nasasakal ka. Tapos ngayon… Mas gusto ko na yun, kesa lagi mo akong binabaliwala dito. Lagi na lang ako nagmamakaawa ng atensyon at oras sa'yo. Bihira ka na magparamdam. Ako na lang lagi ang unang nagchat-chat o nagte-text sa'yo. Mas gusto mo pang kasama yung mga kaibigan mo kaysa sa akin. Paano hindi ko sila gugustuhin makasama? Eh sila hindi ako ini-stress, hindi ako inaaway, tulad mo. Sabihin mo na lang kasi kung totoong mahal mo pa ako. Para alam ko kung anong gagawin ko. Mahal kita pero… Mahal mo ko, pero bakit nagbago ka na? Ay, gusto mo talaga malaman yung totoo? Oo! Eh kasi ayaw mo pang may mangyari sa atin eh. Alam mo na yun. Puro na lang yakap, puro na lang halik. Nakakabitin. Eh kasi, bata pa tayo, di ba? Di pa natin pwedeng gawin yun. Para namang titinuro sa'yo sa school na di magandang gawin yun ngayon. Nagpapaniwala ka sa mga yon. Eh sa mga tropa ko nga, nagalaw na nila yung mga syota nila eh. Lagi tuloy ako inaasar na ako daw ang pinakamahina. Ako raw yung bano. Ako raw yung hindi makascore. Bakit kasi nakikinig ka sa kanila? Eh kasi tropa ko sila. Tsaka may pangangailangan din ako bilang lalaki. Kaya sana mapagbigyan mo ko. Toby, hindi ko kasi… Kung papayagan mo lang akong galawin kita, promise, babalik tayo sa dati. Magiging sweet ulit ako sa'yo. Lahat ng atensyon ko ibibigay ko sa'yo. Di na ako mag-check ng ibang mga babae sa Facebook. Ibibigay ko pa sa'yo ang Facebook password ko. Talaga? Oo, promise. Pwedeng pag-isipan ko muna? Ikaw, bahala ka. Basta sinabi ko na sa'yo kung ano yung problema ko ha. Nasa iyo na ang solusyon. Mula nga nung pag-uusap namin na yon tungkol sa sex ng boyfriend kong si Toby. Lagi nang humihingi ng update si Toby sa akin. Na-pressure po ako. Naramdaman kong gusto niya talagang maikama ako, mamaganda. Naramdaman ko yon sa bawat paghaplos, pagdikit at pagyakap niya sa akin. Naging madiinon ang bawat halik niya at ang paghahawak niya sa aking bewang. Gusto niya noon na iparamdam sa akin na sabik ito sa aking katawan.
Tinanong nga ako nito ng paulit-ulit kung di ko raw ba nararamdaman. Ang parang nag-iinit ang aking katawan sa tuwing hinahaplos niya ako. Hindi ko po sinasagot. Ang totoo, hindi ako makasagot. Pero sa totoo lang, ramdam ko na ang init na yon, Mama Ganda. Di talaga ako ready dati. Natakot akong sabihin sa kanya na ayoko dahil iiwan niya ako. Sex lang ang nakita niyang solusyon para maging maayos kaming ulit. Kaya naman dahil natakot akong iwan niya kesa sa natakot akong may mabuo kami, pumayag po ako. Sa nais niyang mangyari na maikama ako, Mama Ganda. 91.1 Sinabi ko na kay Toby na handa na akong makipag-sex sa kanya. Natuwa ito ng sobra, Mama Ganda. Sinabi niyang paghahandaan niya iyon para di ako magsisi na pinagbigyan ko siya. Ako naman, bumili na ako ng mga sexing damit na isusuot para sa mga eksena namin ni Toby at upang ganahan siya. Tulad ng mga damit ng mga babaeng pina-follow niya sa Facebook. Mga influencer na pina-follow niya, Mama Ganda. Nagpatulong ako kaya Liza, ang kabatch at kaibigan ko. Sa kanya ko sinabi na may mangyayari na sa amin ni Toby. Natuwa nga ito at sinabing dapat dati ko pa raw ibinigay ang bulaklak ko kay Toby. Niregalo niya rin ang kwarto niya sa akin. Wala nun ang parents niya. At gabi pa ang dating. Kaya pwede daw naming gamitin iyon ni Toby para sa espesyal na gabing yon para sa aming dalawa. Mas bagay sa itong pula kaysa dyan sa black. Para ka makikipaglibing dyan eh. Mas nakakapayat kasi tong itim, tsaka di halata yung kilikili ko rito. Di kasi ako nakapag-shave kanina. Di naman mahahalata yung kilikili mo kapag nag-chenis na kayo eh. Maliban na lang kung naka-on yung ilaw. Lights off o lights on ba? Hindi ko pa nga alam. Nahihiya akong ipakita yung katawan ko sa kanya kasi baka makita yung mga peklat at bilbil ko eh. Magsindi ka na lang ng kandila. Nakakaganda kasi yung ilaw ng kandila. Grabe, parang expert na expert ka rito ah. Naku, diba sinabi ko naman sa'yo, nakipag-chenis na ako dati pa. Ano feeling? Syempre, masarap. Ano ka ba? Hindi ko alam kung tama tong ginagawa ko. Ngayon ka pa atras kung kailan sinabi ko sa'yo na masarap makipag-chenis. Super sarap. Talo niya ang chocolate ice cream. Hindi naman yun tungkol sa sarap eh. Alam ko namang ganun yung feeling ng chenis. Alam daw hindi mo pa nga natatry. Mamaya isipin mo lasang mantika ng fishball sa kanto eh. Kaya nagbigay na ako ng sample. Ito naman, seryoso nga ako. Di ko nga alam kung tama ba na ibigay ko ngayon tong virginity ko kay Toby. Kailan mo bibigay? Kapag tuyo na yan. Kapag wala nang may interes. Para kasing masyado pang maaga para sa amin. Wala pa kaming 1 year na dalawa. Tapos, bata pa kami. Sus! Sa Amerika nga, 15 pa lang hindi na virgin. Gayahin na rin natin yun para ma-improve ang ekonomiya ng Pilipinas. Charot! Kinakabahan ako. Paano kung mali palang desisyon to? Ganito na lang. Isipin mo yung mga pinangako sa'yo ni Toby na kapag nag-chenis kayo, babalik na siya sa dati. Saka girl, ibibigay pa sa'yo yung FB password niya. Naku, sana all. Paano kung di naman pala niya to pa rin yung mga pangako niyang yun? Tapos sa huli, iiwan din niya ako. Di lugi ako. Ganito na lang para hindi ka lugi. Magpabuntis ka sa kanya.
Ha? Paano napunta dyan ang solusyon sa problema namin? Isipin mo kasi girl, kapag nabuntis ka niya, dapat kanyang panindigan. Eh di magiging mag-asawa na kayo. Di ka na niya iiwan. Mag-isip-isip ka nga. Effective kaya? May pinsan ako na buntis ng boyfriend niya. After nun, di na sila nagkahiwalay kasi nga may anak na sila. Pamilya na sila. Eh paano ako mabubuntis? Pinagpipills niya nga ako. Bumili ka na ba ng pills? Hindi pa. Kulang kasi pera ko eh. Bumili ka na lang ng candy dyan na parang gamot ang itsura. Yun ang pakita mo sa kanya. Pero mabilisan lang padaanin mo lang sa mukha niya. Tapos, sabihin mo, ginagamit mo yun para di siya matakot na baka mabuntis ka niya. Di kaya siya magduda? Na hindi pills yung iniinom mo? Girl, alam naman nating dalawa na di katalinuhan yung boyfriend mo. Madali mo lang yun mauuto. Natatakot ako, Alyssa. Ano bang mas nakakatakot sa'yo? Magpabuntis sa kanya? O iwan ka niya? Yung iiwan niya ako. Yun naman pala eh. O siya, mag-ready ka na dyan. Isuot mo na yung pulang damit na yan at maghahanap ako ng mga kandila sa kusina para magamit nyo rito mamaya. Hoy, ingatan nyo lang baka makasunog naman kayo dito sa kwarto ko. Huwag masyadong maharot Naniwala ako sa sinabi ng kaibigan ko. Masyado akong natakot mawala noon si Toby sa aking buhay. Kaya pumayag po ako sa plano niya at nagpa-impluwensya ako sa aking kaibigan. Naisip kong tama naman si Alyssa. Kapag nabuntis ako ni Toby, sure na may connection na kami forever. Dahil may anak na kami. Inisip ko rin na ito ang magiging dahilan para mag-mature na ito sa aming relasyon. Bandang 2:00 ng hapon nang dumating si Toby. May mga dinala itong isusuot din niya. Nakabili pa nga ito ng bagong pabango para raw ganahan ako sa gagawin naming dalawa. Nakita ko sa mga mata niya, Mama Ganda. Nakita ko sa kanya ang pagka-excite sa aming plano. Sobrang saya niya na sa wakas ay magagawa na namin ang matagal na niyang gustong gawin at gustong ipagyabang sa kanyang mga kaibigan. Grabe, be. Sobrang ganda mo. Thank you, be. Excited na tuloy akong ihiga ka. Tapos hawakan ka. Tapos, alam mo na. Ako rin. Oh, bakit hindi ka man lang umingiti dyan? Kinakabahan kasi ako. Huwag kang kabahan. Inaral ko ang lahat ng dapat nating gawin sa first time natin. Akong bahala sa'yo. Di ba masakit? Sa'yo raw, oo. Pero normal lang naman daw yun sa mga babae. Magkakasugat kaya ako? Sana hindi. Pwede naman siguro nating gamutin kapag nagkasugat. Toby, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako, di ba? Akong bahala sa'yo, be. O ano, higa ka na? Wait lang. Ano na naman ba? Isara mo yung pintuan, baka pumasok si Alyssa. Kanina pa siya umalis, bibili raw ng candy. Text mo na lang daw siya pag tapos na tayo. Bigla ako nauuhaw. Gusto mo ba talagang gawin to? Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo eh. Hanap ka ng hanap ng rason para hindi natin ituloy to. First time ko kasi to, kaya ako ganito. Basta be, chill ka lang kasi dyan. Akong bahala sa'yo. Ha? Sandali lang, be! Ano na naman? Pwede bang sa susunod na lang natin to gawin? Anong sa susunod? Hindi pwede. Nandito na tayo eh. Sayang naman itong mga binili ko kung aatras ka. Di na kasi ako sigurado kung tama ba tong ginagawa natin eh. So ayaw mo na? Hindi sa ayaw ko. Ayaw ko muna. Okay, sige. Maghiwalay na rin tayo. Maghanap ka ng lalaki na papayag maghintay sa'yo. Toby naman eh. Di ba sabi mo na gusto mong maayos ang relasyon natin? Eto na nga, di ba? Inaayos na natin tapos bigla ka nga atras. Baka pwede naman nating maayos sa ibang paraan. At hindi lang sa ganito.
Ito lang naman ang dahilan kung bakit ako nanlalamig sa'yo eh. Wala nang iba. Toby, makinig ka sa akin. Wala na akong dapat pakinggan sa'yo. Tapos na tayo. Paasa ka. Diyan ka na nga. Sorry, Toby. Sige, gawin na natin. Huwag mo lang akong iwan, please. Ayokong magmukhang pinipilit kita. Gusto ko yung gusto mo na talaga. Yung ready ka na. Oo, ready na ako. Ready na. Hihiga na ba ako? Ay, sure na ba yan? Oo, May pills ka naman, di ba? pinabili ko si Alisa kanina. Candy raw yung bibilhin niya. Isasabay niya na yung pills. Mas naging kampante na tuloy akong magpabuntis kay Toby dahil sa pananakot nitong iiwan ako kung hindi ko ibibigay sa kanya ang kanyang gusto. Nung hapon na yon, Mama Ganda, nagsimula na ang pagbigay ko sa kanya ng tuluyan ng aking virginity. Nakita akong nasiyahan si Toby sa nangyari sa amin. Naulit yon ang naulit ng hapong iyon. Nung umalis na kami sa bahay ni na Eliza, naramdaman ko ang pagbabago ni Toby. Naging malambing na ito muli sa akin. Naging madalas na rin ang pagsabi nito ng I love you sa akin. Natuwa po ako sa pagbabago niyang ito. Sex nga talaga ang solusyon sa naging problema namin. Yon ang aking na-realize nung panahong yon. Pero nung tumagal, napansin kong sakalang ito nagiging mabait at sweet kapag gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Kapag nakuha na niya, uuwi na siya. At hindi man lamang ito magpapasalamat sa akin. Naisip ko tuloy, tama bang binigay ko sa kanya ang aking pagkababae? Tama ba ang naging desisyon? Tama bang naging desisyon ko na pumayag sa kanyang plano? Basta ang alam ko lang, Mama Ganda, nung mga panahon na yon, wala akong ibang gustong mangyari, kundi mapa sa akin lamang si Toby forever. Ilocano 91.1. Naging madalas ang aming pagkikita ni Toby. Hindi dahil namimiss niya po ako, kundi dahil gusto nitong may mangyari ulit sa amin. Nahalata ko na iyon dati pa, Mama Ganda. Hindi lang ako umiimik dahil nga baka pagawayan namin. Nagustuhan ko naman yung ginagawa namin. Pero mas gusto ko sana kung lalambingin niya ako lagi. Pero hindi po yun ang nangyayari. Tinatawagan lang ako nito dati kapag nakakaramdam siya ng init ng katawan. At dahil nga marupok pa ako noon, pumapayag naman po ako. Nung tumatagal, alam kong sex na lamang po ang habol nito sa akin. Wala namang problema dahil hindi na niya ako hinahamon noon ng hiwalayan. Panay ang tanong nito dati kung tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpipills ko para di niya raw ako mabuntis. Nagsinungaling ako, Mama Ganda. Sinabi ko, oo, kahit never naman akong uminom nito. Totoo nga ang sinabi ni Eliza. Kulang sa talino at sustansya itong si Toby. Di nito nahalata na candy lang ang pinapakita ko sa kanya na iniinom ko. Kaya ngayon, eto, nagbunga po ang ginawa namin ni Toby. Nabuntis na ako at hinanda ko na ang sarili ko
sa kanyang reaksyon at sa mga sasabihin niya tungkol dito. Kanina pa ako sobrang excited sa'yo, be. Alam mo namang sabik na ako eh. Namiss mo ba ako? Namiss ko yung katawan mo, be. Teka, bago natin gawin to, magsindi muna tayo ng kandila. Para mas romantic. Huwag na tayong magkandila, ang init eh. Pinagpapawisan tayo masyado. Halika na, magubad ka na para matapos na natin to. Dalian mo na, kasi may inuutos pa sa akin si mama eh. Teka nga lang, kung paghubarin mo ko, para lang akong babaeng bayaran ah. Wala ka man lang kalambing-lambing? Magme-make love kaya tayo. Make love, parehas lang naman yun sa gusto kong mangyari. Bilis na, hubad na. Ayoko! Sobra ka na ah. Kala mo ba di ko napapansin at saka mo lang ako tatawagan kapag gusto mong may mangyari sa atin? Uy, hindi ah. Sorry na. Gusto mo pa ba talaga ng lambing? O eto na, pwede ko naman ibigay sa iyo yung lambing na hinahanap mo kasi nga alam mo na mahal kita. Nagkataon lang talaga kasi ngayon, be, na kailangan kong bumalik sa bahay. Kasi meron talagang inuutos sa akin si mama. Uy, sorry na, ha? Okay, kiss ko na yan. O ano, pwede na ba? O sige. Pero bago tayo mag-make love, may sasabihin muna ako sa'yo. Ano ba yun? Buntis ako! Magiging tatay ka na! Uy, huwag ka nagbibiro ng ganyan ha. Pinaprank mo na naman ba ako? Hindi be, seryoso ako. Buntis nga ako. Heto oh. Positive ang lahat ng mga PT ko na yan. Tsaka, di mo ba napapansin? Medyo lumaki ng konti yung tiyan ko. Ha? Paano? Hindi pwede to. Tuwang-tuwa ako nung nalaman kong buntis ako. Alam mo ba nung una, nahihilo pa ako at palaging naduduwal kapag may naaamoy ako hindi maganda. Kala ko nga anemic lang ako eh. Tapos naisip ko baka nga buntis ako kasi ganito rin si ate nung nagbubuntis siya sa panganay niya eh. Paano ka nabuntis? Eh syempre, nakailang make love na kaya tayo? Teka, make love ba o make loves kapag maraming beses? Basta, masaya ako na magkakaroon na tayo ng anak. Magiging pamilya na tayo forever. Naisip ko ipangalan natin Christian pag lalaki o kaya Faith Marina pag babae. Kunin nating ninang si Alisa ha. Ang ibig kong sabihin, paano kang mabubuntis? Eh di ba nagpipills ka? Sigurado akong buntis ako. Paano naman ako makakasiguro na ako nga ang tatay niyan? Eh di ba nga nagpipills ka? Baka sa ibang lalaki mo yan tapos pinapaako mo lang sa akin. Wala akong ibang lalaki. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan. Gamitin mo nga yung kokote mo. Hindi ka dapat mabuntis kasi nga nagpipills ka. Di ba? Bobo ka ba? Hindi ako gumamit ng pills. Nagsinungaling ako sa'yo. Candy lang yung pinakita ko sa'yo dati. Bobo nga. Anong pumasok sa isip mo para gawin mo yon? Eh kasi ito lang yung nakikita kong paraan para di mo akong iwan eh. Kasi sabi ni Alisa kapag nagkaanak tayo, di na tayo magkakahiwalay kasi nga, pamilya na tayo. Gaga ka. Kala mo porke magkakaroon na tayo ng anak, hindi kita iiwan? Tatanga-tanga ka talaga. Kung ano-ano na lang naiisip mong gawin, bobo. Masyado kang desperada. Nakakasawa ka. Nakakaumay. Leche. Please, huwag ka naman magalit sa akin, Toby. Di maganda sa buntis ang nasa-stress. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Eh di ma-stress ka dyan kasama ng batang yan dahil wala akong pakialam sa pinagbubuntis mo. Break na tayo. Sinira mong tiwala ako sa'yo. Bahala ka magpalaki dyan sa batang ginawa mo. Ginawa natin to pareho. Ginawa mo lang yung mag-isa kasama ng katangahan mo. Bobo. Toby! Toby, please! At doon na nga po natapos ang relasyon namin ni Toby. Kabaliktaran na kabaliktaran ang aking inaasahan. Hindi na ito katulad nung dati na binabalik-balikan pa niya ako kapag nilalambing ko siya. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi na ito sumasagot.
Sinubukan kong puntahan siya sa kanyang bahay pero lagi itong nagtatago. Di ko sinabi sa kanyang magulang na nabuntis ako ng kanilang anak. Dahil baka mas lalong magalit sa akin si Toby. Di ko rin sinabi kina mama ang kalagayan ko. Natakot ako noon na baka palayasin nila ako ng bahay. Di naman sila nagkulang sa pagbilin sa akin dati na huwag gumawa ng mga bagay na hindi pa para sa akin. Nagpunta ako sa aking kaibigan. Sinisi ko siya sa binigay nitong payo sa akin. Dahil sa plano niya, nasira kami ni Toby. Galit na galit ako noon na hinarap ang aking kaibigan at naglabas ng sama ng loob. Nakaplano na sa utak ko lahat ng sasabihin ko at gagawin sa kanya. Dahil siya po talaga ang nag-impluwensya sa akin na magpabuntis kay Toby. Oh, anong ginagawa mo rito? Hayop ka! Dahil sa'yo naghiwalay kami ni Toby! Nasaan na sinasabi mo? Buntis ako! Sinabi ko sa kanya na nabuntis niya ako. Pero nagalit siya dahil di daw siya ready na panagutan ako. Huminahon ka muna, please. Sorry, hindi ko... Sabi mo kapag nagpabuntis ako sa kanya, di niya ako iiwan. Ano ngayon ang napala ko sa pakikinig sa'yo? Sigurado ka bang di ka niya papanagutan? Hiniwalayan na niya ako nung nalaman niyang buntis ako. At nung nalaman niyang sinadya ako magpabuntis. Ngayon ayaw niya na akong kausapin. Hindi ka niya kinausap? Iniwan ka na niya? Oo. Bakit ka umiiyak? Kasi buntis din ako. Hindi rin ako papanagutan. Nabuntis ka rin? Tahan na. Sorry kung nasampal kita. Nadala lang ako. Hayaan mo, Bes. Magtutulungan tayong dalawa. Kung sino man yan nakabuntis sa'yo, makakarma rin yan tulad ni Toby. Bes, Ano yun? si Toby ang nakabuntis sa akin. Ano? Paano sa tuwing hindi ka pwede? Ako yung nilalapitan ni Toby para ikama. Bakit? Ano? Pumayag ako kasi gusto ko rin siya eh. Sinabi niya mag-pills ako tulad mo para hindi niya ako mabuntis. Pero ginaya kita. Hindi rin ako nag-pills. Bakit, Alisa? Kasi gusto kong maunahan kitang mabuntis. Para ako yung panagutan ni Toby. Para sa akin siya unang magkaroon ng anak. Para sa akin siya magkaroon ng pamilya at hindi sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to, Alisa? Sorry, na-in-love kasi ako. At ngayon, na-realize kong mali ang ginawa ko. Ngayon mo lang na-realize kasi magkaparehas na tayo ng sitwasyon? Pareho tayong di papanagutan kasi palpak yung plano mo. Sana, ikaw na lang ang nagpabuntis at hindi ako. Baka mas matanggap ko pa yon. Kasi kung ikaw lang yung nabuntis, di sana ako iiwan ngayon ni Toby. Kaya nga ako nagsasorry sa... Ang tawa-tawa mo! Bitawan mong buhok mo! Nasasaktan Naisip ako! ko na huwag tayong gumamit Sorry ng na pills nga eh. para di tayo iwan. Tingnan mo yung nangyari sa atin! Sorry! Iniwan ako ni Toby dahil sa'yo! Kasalanan mo to! Paano ko papalakihin tong batang nasa tiyan ko kung wala si Toby? Hindi lang naman ikaw may problemang ganyan ngayon. Ako rin naman ah. Kaya sana kung pwede, huwag mo rin ibuntun sa akin lahat ng galit mo. At bakit hindi? Eh ikaw naman na nagsimula ng lahat ng to. Hindi mangyayari to kung hindi mo ako tinulak ng tinulak na may mangyari sa amin ni Toby.
Di rin mangyayari tong pinagbubuntis ko kung hindi mo ako sinusulan na magpabuntis sa kanya. Huwag mo sa akin isisi ang lahat. Dahil kung talagang ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Kahit paulit-ulit mo ako saktan, hindi magbabago ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon natin. Wala akong ibang naging choice noon, kundi ipalam kina mama ang aking sitwasyon. Nagalit sila. At natural lamang naman iyon sa isang magulang. Pero tinanggap din nila ang pangyayari sa akin. Nagtulungan kaming buhayin ni na mama ang aking anak. Di nagbigay ng tulong ang pamilya ni Toby. Pinanindigan ni Toby hanggang sa huli na di siya ang nakabuntis sa akin. O hindi siya ang ama ng bata. Ganon din ang ginawa niya kay Alisa. Di ko na muling kinausap pa ang aking kaibigan na yon. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na umalis na ito sa lugar namin at umuwi sa kanilang probinsya. Hindi nila kinaya ang kahihiyang ginawa ni Alisa at Toby. Ako, hinarap ko lahat yon dahil may kamalian ako noon. Pinanindigan ko po ang aking kamalian na yon. Na-realize ko, Mama Ganda, na hindi nga assurance na magkaroon kayo ng anak para magstay sa buhay mo ang isang tao. Kung talagang ayaw ka niya, hindi mo siya mapipilit na mahalin ka. Kaya naman sa mga katulad kong masyadong nagpakabaliw sa pag-ibig. Sa kabila ng katotohanang bata pa sila, sana ay hindi kayo magaya sa akin. Sana pag-isipan niyong mabuti ang gagawin niyo dahil hindi biro ang kapalit. Pag nagkataon. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagbasa sa aking liham. Sana ay nakapagbigay ako ng aral sa lahat ng mga kabataang nagiging mapusok sa panahon ngayon. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay. Nene. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!